Hindi lang mga mamimili kundi pati mga nagtitinda, umaaray ngayong mahal pa rin ang karning baboy. Epekto pa rin daw ito ng African swine fever ayon sa grupong Sinag. Ang sagot ng Agriculture Department sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Retailer at dealer ng karning baboy si Federito Nakulanga, kaya marami raw siyang kilalang mga magbababoy. Pero may mga pagkakataon na nahihirapan siya makabili ng mga ibebentang baboy. Naghahanap rin kami sa iba pag walang bibigay yung isang ahente ko. Ibang ahente naman. Siyempre, papatong din sila yan. Minsan, kalimitan ng baboy namin. Walang makulat? Wala silang mga stock dyan. Si Caroline naman, iba't iba ang mga ahenteng pinagkukunan ng supply para makasigurong may mabibentang baboy. Sabi nga, shortage daw ang baboy ngayon, kaya siguro tumataas. Meron naman akong isang ekstrang kinukunan. Naghahanap din minsan sa iba, pag wala na sila parehas. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, kulang ang supply ng local pork sa bansa dahil pa rin sa epekto ng African swine fever. Totoo pong kulang yung ating local supply dahil nga hindi pa rin matapos-tapos yung ASF. Pero compensated naman po yung local supplies sa napakalaki po nating imported na baboy. Opo, last year ay nasa 800 plus million kilos. Meron tayong kulang doon sa fresh na talagang bagong kati at sariwa. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng malawakang rollout ng bakuna kontra ASF. Susi ngayon po ay bukod dun sa biosecurity, yung ating inaabakang bakuna sana ay mapabilis ng mga ahensya. Dahil supposedly effective na yung sa trials since January, February. Hindi naman itinatanggi ng Department of Agriculture na may epekto pa rin ngayon ang ASF sa supply ng baboy. Pero naging epektibo naman daw ang ginawang controlled vaccination sa pagpapababa ng kaso ng ASF sa bansa. Actually, naging tuloy-tuloy po yung ating pagpababakuna using yung controlled vaccination natin. At naging maganda yung resulta ay nag-iintay na lang tayo ng mga konfirmasyon galing sa FDA para doon sa commercial release nitong bakuna. Sa kabila ng mga hakbang para malabanan ang sakit, hindi raw ganun kadali at kabilis na maparami muli ang supply ng mga baboy. Bago nagkaroon ng ASF, ang total population ng baboy sa ating bansa is more than 13 million. Sa ngayon, nasa less than 9 million pa lang. So, dahan-dahan yung recovery. Normally, doon sa dami ng nawala, mga 2 to 3 years, starting this year, yung nakikita natin talaga na start ng recovery, na maibalik at least sa level ng pre-ASF. Habang hamon ng supply ng baboy, nananatiling mataas ang presyo sa mga pamilihan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 480 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Mas murang alternatibo ang manok, pero pumapalo na rin ito ngayon hanggang 240 pesos kada kilo. Mas mataas yung baboy, pero mataas din yung manok, pero medyo bumaba naman ngayon. Nag-ikot-ikot po para kung saan yung mas mura kahit konti, doon na lang po ako bumibili. Teknik ng mga nanay na nagtitipid. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.